Talagang literal, parang 2 weeks akong hindi lumalabas ng kwarto. Andoon yung grupo sa labas. Kasi very positive akong tao. Ngayon, ayoko makita nila ako na negative. So, nandoon lang ako, nakakumot lang, umiiyak lang ako. Thankful talaga ako. Sobrang grateful ako. Lagi ko sinasabi sa asawa ko na hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako iniwan that time na parang nagsistruggle na. Yung talagang bibitaw na talaga. Yung, di mo na alam wala ka nang maramdaman. Pero lagi lang sa akin sinasabi ng asawa ko, di ba sabi mo temporary lang to? Ba't parang ikaw na yung bibitaw? Ang daming naniniwala sa'yo. Exactly. Ang daming ano sa'yo. Tama yung sinabi mo kanina na mas nakakatakot yung wala kang goal kasi wala kang pupuntahan eh. Yep. Unlike kapag may goal ka and you're very driven to reach your goal, then whatever bumps and whatever comes your way, you still have this one thing that you're looking forward to na marireach mo. 100%. It's a race kasi. Yep. 'Di ba? Kahit saan ka papunta, alam mo dito dapat yung path mo, you will go there. Yep. 'Di ba? Kahit saan ka naman pumunta, may struggle eh. Yes. So mamili ka na lang ng struggle mo. Pagpunta ko na dito, di pa naman ako magaling talaga sayo lang talaga yung baon ko. Okay, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-video at all. Sinasabi ko lang videographer ako. You just have an idea of Oo, doing the kasi thing. nga, nung nasa Pilipinas ako, nagbabayad ako ng mahal para kunan kami ng dance video. That's ng why you had to learn. Sabi ko, sige, parang, lagi nasa utak ko, nobody started great eh. Laging ganun talaga, lahat matututunan niya kung gusto mo. Diba? Tsaka kung magpuput ka ng effort and time. Yes. Na parang pupunta ako ng trabaho, kailangan kong maglakad ng 30 minutes sa desyerto. Literal desyerto. Kung pwede nga mag-play ng video dito, sisend ko yung video, naglalakad kami sa desyerto, mag-asawa. Sinama ko talaga siya, bakit? Hindi para iparana sa kanya, dahil naiiyak talaga ako. So pumunta ka dito, may baon kang pera? Wala. Pumunta ka dito, tourist visa? Tourist visa. Okay. Tourist visa. So wala nga akong ano nun. Wala kang idea. Wala akong idea talaga at all. They only told you the good things about coming here. Yeah, good things lang, wala akong. Kaya ngayon yung gusto kong i-share ngayon, yung mga struggles. Kasi yung laging sinasabi, ang ganda ng buhay. So, pag may nakikita ka sa social media, nag-post ng na kotse or nasa Burj Khalifa or kung nasaan man nagta-travel, hindi nila nakikita, hindi nila pinapakita yung struggle, yung other side nun eh. Yes. 'Di ba? So yung iba parang naiinggit or iba na-feel bad sa kanila, 32 na ako tapos ganito pa rin yung life ko. 'Di ba? Yun yung kaya gusto ko i-share yung Sige. struggle. Hello everyone! Welcome na naman po sa isang episode ng The New Heroes Podcast. Ako naman po si DJ Shui. Ngayon, sa marami ng mga napagkwentuhan natin, iba't ibang storya ng ating mga kababayan dito sa Dubai, meron tayong isang kakaibang field naman ng taong ito na ating i-interviewin, and we are very honored to know ano ang kanyang mga naging struggles. Let us all welcome RJ Ibongin. Hi. Hi Miss Shui. Wag na tayo masyadong formal sa Miss Hi, Shui. kamusta? Okay. Parang ako naging-interview. Hi guys, hi everyone. Sa lahat ng viewers niyo, maraming salamat sa pag-imbita dito. Yeah, maraming It's an salamat. honor. Yes, it's Of also course. an honor to have you. Siyempre, knowing you back then, you have so many inspirational, motivational ka kasing tao. That's why I wanted you to be here in our show. And I think your story is worth sharing to all of our Filipino kababayans. Okay. So let's get to the chase. All right. Let's go. Can you tell us what were you doing back in the Philippines? Okay, nung nasa Pilipinas pa ako, I was a performer. I was a dancer. Nagko-compete ako iba't ibang bansa. So basically, nagre-represent ako ng Philippines. Nagko-coach ako ng isang crew, which is yung Lego Fam. So, nagre-represent ako ng Philippines kasi ang pangarap ko nun, maging world champion. Okay. Well, nagawa naman natin after 7 years, okay, naging world champion tayo. But again, hindi naging madali yun. Of course. Siyempre, from scratch ka talaga, ganyan. So, yun, yung ginagawa namin sa Australia, sa Vegas, sa LA, so pa iba-ibang bansa. At take note, may anak pa ako nun Like ako nun batang ama. So, Okay. kumbaga 17 years old nagkaanak ako. 17? 17 years old nagkaanak ako. Pero sobrang blessed ko lang sa partner ko, sa asawa ko, dahil sinuportahan niya ako doon. Na kung ano yung gusto kong gawin. Kasi very firm ako sa Goals. sa goal ko, sa Yes. vision ko I know. whatever it takes ako So that time, syempre bata pa, gusto ko maging world champion. So support yung partner ko sa akin. Then after 7 years, yun, naging okay naman siya. So, how long have you been in the industry back in the Philippines? Nag-start ako 20 ng seryoso nag-start ako ng 11. Bakit mo 2011. paano mo nasabing ng seryoso? Kasi nung 20, ang dami kong ganap kasi talaga sa buhay. Varsity pa ako noon, nung high school and college. Okay. So, varsity ako ng badminton noon.
kaya ako nakapagtapos din ng Okay. ng pag-aaral dahil scholar ako. Okay. Pero na-meet ko nga yung sayo, pas parang nandoon yung tinatawag yung puso ko. So, yun. Doon ako nagkaroon ng chance makabuo ng grupo. And then, 2011, nag-start ako ng, yung seryoso na talaga na, yung goal ko talaga is maging Alam mo world nang ito champion. yung gusto mo. Alam ko na talaga yun. Marami na nag-invite sa akin na grupo na sinabi ko na parang hindi. Parang Akala. iba yung goal nila sa goal ko. So, parang hindi mag-work eh. At the end of the day, aalis lang din ako sa kanila. Might as well, humanap ako ng tao na same goal as me. Tapos mag-work kami together na kahit gaano kahirap. So, yun. Yun yung tinaak namin. 2011, so that's, I don't know, math yun eh. So, 2011 ako nag-start ng seryoso. 13 years. Ganyan. 13 Okay. years. So, can you share us, how old were you that 2011 and what was your goal that time? Ilang taon na ako nun? Naku, pinagmat mo ako. Feeling ko mga 17 ako nun. Okay. 16? 19? Mga ganun. Okay, mga let's ganun put it edad mga ako. 17 ka. 17, yeah. What was your goal at that age? Okay. In general, ang gusto ko talaga nun, maging world champion. Okay? World champion. Gusto kong magkaroon ng sariling dance school. Gusto kong maging international choreographer. Gusto kong maitaguyod yung pamilya ko. Mami ko, kapatid ko, tsaka yung, of course, yung baby ko, yung pamilya ko mismo. Ginagawa yung passion ko. Which is dancing. So, firm talaga ako dun. So, never din ako naging empleyado sa Pilipinas, kahit Okay. nakagraduate na ako. So, you were all on your own. No. So, ibig sabihin, kung 2011 ka nag-start na maging seryoso sa pagiging dancer mo, before that, ano yung ginagawa mo? Where did you see yourself? Ano yung ginagawa ko nun? Before ako ka magsayaw? nag-dancing. Ako, badminton player ako. Okay. So, dapat din talaga, ang dream ko din nun maging Philippine team. Okay. So napapabilang naman na, hindi naman sa Philippine team pero sa nakakalaro ko na yung mga junior Philippine team nun. Okay. So sabi ko, baka dito ako. Pero hindi talaga. Okay. Oo. So, you found your heart in this artistry. Oo, sa dancing talaga. Doon umano yung puso ko, sumaya. So, sabi mo kanina, in 7 years, you were traveling around the world to compete as a dancer and you were able to reach your goal na world champion kayo. Yep. Why Dubai? Okay, why Dubai? Ang kwento nito, alright, so 2018 na ako. 2018 ako nandito. 2017 sabi ko, 2016 kami nag-champion. 2017 sabi ko last hooray, nag-request yung isa sa director namin. Na sabi, bro, last hooray mo na. Last hooray na natin, tumatanda na tayo. At ikaw alam ko na meron ka ng pamilya, kailangan mo nang gumawa ng totoong pera, kumbaga. Sabi ko, bro, sige, last hooray tayo. Siyempre, dun sa 2017, hindi naging maganda yung takbo namin. Do kasi nga, kumbaga, lahat ng spotlight nasa amin kasi kaka-champion lang namin. So, we're expecting na 2017, pinagandaan talaga namin na mag-champion ulit kami worldwide. Hindi nangyari. Okay. May hindi inaasahang nangyari. So, natalo kami. Hindi na natin na-elaborate kasi lalabas sa social media. pero hindi kami nanalo sa hindi inaasahang Okay, hindi nyo ginusto. Hindi namin ginusto. Okay. Alright? Pero, para safe lang. Okay. So, na-broken hearted ako doon. Kasi Of nga, course. ako makatao ako masyado. Like, sobrang mahal ko yung nasa circle ko. Ngayon, yung umiyak sila na natalo, hindi nila matutupad yung pangarap nila, doon nadurog yung puso Okay. ko. Alright? So, yun yung unang dahilan kung ba't ako magdudubay. Actually, hindi pa pala yun. Tapos pangalawa, magiging choreographer na dapat ako ng isang artist Okay. sa Pilipinas. So, papasok na ako sa mainstream. Okay. Bilang hindi rin natuloy. Dahil? Sa hindi inaasahang Okay. pangyayari Hindi ulit. pa siya tama sa time Hindi siya na tama yun. sa Yeah. sa time. Pero di ko pa siya naintindihan that Of time course, eh. of course. Diba? Di ko pa siya naintindihan that time. Masama lang yung loob Masama mo. lang yung loob ko na Hindi medyo natalo kami nang hindi inaasahan. Nawala sa akin yung career na gusto kong maging... Kasi parang stepping stone ko yun, Yes. maging choreographer ng isang artist eh. Tapos yung isa sa mga kaibigan ko sa Pilipinas, dumating siya from Dubai. So nagkwentuhan kami. Sabi niya, bro, yung ginagawa mo, yung video, tsaka yung sayo-sayo, okay sa Dubai yan. Ganyan. Sabi ko,
okay pala. Sakto may pinsan ako dito. Okay. So, nag-decide na agad ako. Hindi ko pa sinasabi sa asawa ko, tsaka sa magulang ko. Sa magulang ko. Nag-decide na ako na pumunta ng Dubai. Pero hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko dito. Okay. So, yun, nag-decide na ako na, syempre may diskusyon, pero syempre, sinabi ko naman na talaga na kailangan ko na magseryoso sa buhay. Hindi na ako pabata. Gusto ko nang paghandaan yung 10 years from now natin. Future niya. So, kung meron man magsasacrifice ako yun. Okay. So, nag-ano ako, pumunta ako ng Dubai. Wala kang ina-expect? Wala. Kang... Okay. Wala talaga akong in-expect na ano, kasi sinabi nga sa akin ng pinsan ko, ready ka bang maging waiter, ready ka bang maging ano, ganito, ganyan. Sabi ko, okay lang, parang wala, ganun talaga yung buhay eh. Kahit hindi ko naman ina-expect yun, pero kasi, sobrang positibo akong tao, ang lakas ng utak ko. Pwede yung katawan ko medyo mahina, pero yung utak ko malakas talaga. Yes. So, naniniwala kasi ako sa manifestation. So, sa lahat ng mga kausap ko sa Pilipinas, sinasabi nila sa akin, Coach, anong gagawin mo sa Dubai? Ano ako doon? Videographer ako doon and choreographer. Meron kumuha sa akin company doon. So, puro ganun yung sinasabi ko. Kahit hindi ganun. Kahit hindi talaga, wala. Hindi ako nagsisinungaling. So, you were manifesting the situation. Manifest ko lang talaga. Talagang gusto ko lumalabas sa bibig ko para yun yung mangyari. Okay. Matap ko. Pagdating ko dito, talagang hindi ko alam, nasa bed space ako and all. Na alam pa ni Chaz yun, tumuturo pa ako yun. Alam pa ng asawa ko yun na naiiyak talaga ako. Kasi nga, hindi ka naman sanay sa ganitong sitwasyon, nasa may sikip ka. Pero sabi ko, nobody started great. Alam ko talaga yun sa utak ko. Soon, hindi temporary lang tong sitwasyon ko. So, naniniwala ako doon. Tapos, kinabukasan, of course, blessing nga, at yun nga, na-manifest ko nga, may tumawag sa akin na school Okay. na ino-offera na ako ng work agad. Videographer? Hindi. Ano? Dance teacher. Okay. So, So, that was your first job here? First job. Okay. First job ko. And naging videographer din ako doon. Okay. That's Yep. good. Yep. Okay. Yeah. Tapos, di ba ang kwento ko? Okay lang. Go. Direct okay lang ba 1 or 2? Okay lang, oo. Okay, so, pagpunta ko na dito. Okay. Pagpunta ko na dito, hindi pa naman ako magaling talaga sayaw lang talaga yung baon ko. Okay, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-video at all. Sinasabi ko lang videographer ako. You just have an idea of Oo, doing the kasi thing. nga, nung nasa Pilipinas ako, nagbabayad ako ng mahal para kunan kami ng dance video. That's why you had to learn. Sabi ko, sige, parang, lagi nasa utak ko, nobody started great eh. Laging ganun talaga. Lahat matututunan niya kung gusto mo. Diba? Tsaka kung magpuput ka ng effort and time. Yes. Bumili ako ng camera dito, bumili ako ng laptop dito. Ang malupit, inutang ko lang. Okay. Sinabi ko, babayaran ko monthly ganyan. Inaral ko talaga. Just to cut you there, no? You came here, you were in a bed space. Your cousin helped you get this into this situation. Yeah. Okay. Yeah. So pumunta ka dito, may baon kang pera. Wala. Pumunta ka dito, tourist visa. Tourist visa. Okay. Tourist visa. So wala nga akong ano nun. Wala kang idea. Wala akong idea talaga at all. They only told you the good things about coming here. Yeah, good things lang, wala akong. Kaya ngayon yung gusto kong i-share ngayon, yung mga Struggles mo. Kasi yung laging sinasabi, ang ganda ng buhay. So, pag may nakikita ka sa social media, nag-post ng na kotse or nasa Burj Khalifa or kung nasa man nagta-travel, hindi nila nakikita, hindi nila pinapakita yung struggle, yung other side nun eh. Yes. 'Di ba? So yung iba parang naiinggit or iba na-feel bad sa kanila, 32 na ako tapos ganito pa rin yung life ko. 'Di ba? Yun yung kaya gusto ko i-share yung Sige. struggle. Yes. So now, ang nangyari sa akin is pumunta ako dito sa Dubai, hinaram ko pa yung pera ko sa mami ko. Okay. Para lang may baon ako. So meron akong 700 dirhams nun. Pero kailangan kong ibayad sa Partition. bahay. Sa bahay. Kasi kailangan mong magbayad agad eh. So parang meron na lang akong 50 nun. Hindi ko sinasabi kay Chaz nun. Hindi ko alam kung alam din nila nun. Sobrang namaya talaga ang lapad ko ngayon, di ba? Sabi may nakakain na. Pero dati talaga, humpak ako. Humpak talaga ako dati. Humpak ako kasi hindi nila alam yun na parang basta doon ko naranasan na kailangan kong magtipid isang itlog. Tapos isang hotdog lang. Tapos isang itlog sa dinner. Puro ganun lang. Tapos nag-celebrate pa nga ako nun. Naalala ko nun. Nag-celebrate ako nang natanggap ako sa trabaho. Bumili ako ng Fanta. Tuwan-tuwa ako. 4 dirhams. Fanta. Kasi walang-wala talaga ako eh. Pero syempre mag-start ka pa after 2 months. 'Di ba? So kailangan kong gumawa ng paraan paano gagawa ng pambayad. So connect ako sa mga tao. Di naman kasi ako mahihiyain eh. Kasi wala naman akong dapat ikahiya eh. Bago lang ako dito, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng bro, dancer ako bro, ganyan. Tapos thankful na lang din ako nandito si JA. Okay. Si JA, which is kaibigan ko na sa Pilipinas. Okay.
kaibigan ko na siya sa Pilipinas talaga. So, inano niya ako, pinakilala niya ako sa community, ganito, ganyan. So, dito ko na nakilala si CL and si Lala. Okay. Binigyan nila ako ng gig. Okay. So, syempre, ako hataw na hataw talaga ako. First gig ko sa Dubai, eh. Yun yung pambayad ko ng ano. Okay. So, mga racket-racket pa. Racket pa lang yan. Okay, Yan. racket. So, yun na nakapag-start na ako ng pagtuturo sa Dubai. Kasi I know that you have your choreography classes also here, right? Yeah. Now, I just want to ask, so nag-work ka sa school for how long? 1 year lang. So you were under an employment visa. Pero nakilala kita, you were already a freelancer. Yep. Okay. When did you start being a freelancer, and what was your survival situation here in Dubai? Bukod doon sa sinabi mo na 50 dirhams na lang yung natira sa'yo. Kasi naging empleyado ka na. So you were able to cope up already with the lifestyle situation and spending situations here in Dubai. Now, naging freelancer ka kasi 1 year ka lang doon sa company mo, nag-resign ka? Yep. What was the reason? Okay, parang gusto ko balikan muna yung spending Kasi hindi ako makapag-spend talaga nun eh. Kasi Okay. magkano lang naman yung sahod ko. Okay. 'Di ba? Magkano lang yung sahod ko as a teacher. Tapos ang goal ko talaga nun, papuntahin na si Chad. So napapunta ko agad siya after 3 months. Kasi nga sabi ko, hindi ko Okay. kinakaya. Okay. Nag-ipon talaga ako, and syempre yung kapatid ko pa kailangan suportahan, yung mga anak ko, tuition. So wala na pupunta talaga sa akin. Breadwinner ka? Siguro mahilig lang sa bread. Breadwinner, hindi ko, thank you Lord lang. Kumbaga, Supportive. blessing. Very oo. supportive ka. Oo. Yun. So, nag-decide ako na papuntahin si Chaz dito na hindi talaga ako makapag-spend. Kaya gusto ko lang balikan yung spend kasi hindi ako makapag-spend. Okay. Pero naniniwala ako, again, na temporary lang yan. Okay. Yung sitwasyon ko ngayon. Nakakaiyak, yes, pero temporary lang. Kasi, alam pa ni Chaz yun, na parang pupunta ako ng trabaho, kailangan kong maglakad ng 30 minutes sa desierto. Literal desierto. Kung pwede nga mag-play ng video dito, sisend ko yung video, naglalakad kami sa desierto, mag-asawa. Sinama ko talaga siya, bakit? Hindi para iparana sa kanya, dahil naiiyak talaga ako. Naiiyak talaga ako na maglalakad Naawa kami. ka sa sarili Naawa mo. ko sa sarili ko. Ngayon, dalawa na ako nakakaawa. Dalawa na kami nakakaawa. Diba? Dalawa na kami iiyak. Diba? So, yun talaga yung everyday yun, ganun. Tinitiis ko talaga kasi parang di ko siya deserve. Dati akala ko di ko deserve kasi nga okay naman sa Pilipinas, ganito, ganyan. Parang Akala pinapahirapan mo yung sarili mo. Pinapahirapan ko yung sarili ko. Kailangan ko ba talaga mag-sacrifice? Kailangan ba talaga ganito? Pero na-realize ko, I have to do something new para may bagong dumating sa buhay ko. Yes. Diba? Exactly. If you want to have an extraordinary life, kailangan mo gumawa ng extraordinary things. So yun yung paglalakad. Sobrang inaano ko siya. Nilalasap ko siya, pinagkikwentuhan namin mag-asawa. Hindi, totoo talaga yun. Naka-jacket pa nga ako. Minsan natutuwa na ako na ayan na yung ano, ang tawag doon, yung Sandstorm. Ayan na yung sandstorm. Nag-enjoy na ako kasi nga, kumbaga parang nala-lifestyle ko na siya. No, because you being a very positive person, you will always see the good in the bad situation eh. Yep. You will always see the light in darkness eh. So, True. Ganun yung personality mo. It's really good na you're sharing this kind of thing. But was there a situation that happened to you here in Dubai na it took you so long to see that light? Meron. If it's okay for you to share. Meron. Yung na-scam kami mag-asawa. Oh, Na-scam okay. kami, so parang nabaon kami ng more than, hindi naman ganun kalaki, pero parang mga 35,000, 40,000. Dirhams? Dirhams. May I know paano ka na-scam? Sa visa. Oh. So kasi, paano ba? Kasi risk-taker kasi ako eh. Yes. Risk-taker ako ng sobra. Kasi nga, ito yung gusto kong i-share sa lahat. Lahat takot mag-risk ng pera, pero hindi nila alam, ang nakakatakot na risk talaga is yung time. Hindi mo na kasi mababalikan, yung pera magagawa mo pa yan eh. Diba? So, after expo namin, umokay na yung live, ganito, ganyan, nagtabi talaga ako. Kasi I want to do something next level na. Pero, yun nga, gumawa na ako ng sariling company, yung lifestyle entertainment nga. Tapos na zero talaga, sabi ko kay Chaz, zero to. Sanay naman tayo ng wala eh. Kumbaga, ano pang mawawala sa atin? Kasi wala naman eh. 'Di ba? Hindi naman sa atin tong pera. O pag ginawa na natin yan, iikot na yan. Tatrabahuhin na lang natin yan. After na, na-scam ako bigla. Hindi na ano yung visa ko. Okay. Ngayon, damay sila. Yes. So, nagpatong-patong na yung utang, ganito, ganyan. Talaga literal, parang 2 weeks, akong hindi lumalabas ng kwarto. Andoon yung grupo sa labas.
Kasi very positive akong tao. Ngayon, ayoko makita nila ako na negative. So, nandun lang ako, nakakumot lang, umiiyak lang ako. Thankful talaga ako. Sobrang grateful ako. Lagi ko sinasabi sa asawa ko na hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako iniwan that time na parang nagsistruggle na. Yung talagang bibitaw na talaga. Yung, di mo na alam, wala ka nang maramdaman. Pero lagi lang sa akin sinasabi ng asawa ko, di ba sabi mo temporary lang to? Ba't parang ikaw na yung bibitaw? Ang daming naniniwala sa'yo. Exactly. Ang daming ano sa'yo. Ngayon, Maasa. para yung sinasabi mo para sa'yo yan. So ngayon parang kumalma ako, ganito, ganyan. So one thing I realized na kulang sa akin, after that, nung pangyayaring yun, ang kulang sa akin personal development. Okay. How to handle your situation. So from that time, nung naranasan ko yun, nag-focus na ako, hindi na how to make money. Nag-focus na ako, paano mag-grow as RJ, yung sarili ko, personal development ko. Okay. Paano ako mag-isip, paano ko How to handle yung situations. Lahat talaga. Personal development. Nagbasa ako ng libro kahit di ako nagbabasa dati. Podcast, namimili na ako ng mga pinapanood ko. Ako ba'y nakakatulong sa kanila o ito yung makakatulong sa akin? Kasi laging ganun eh. So, that time, yun yung nakita ko na parang thank you Lord dahil pinadanas mo ako doon. Kasi kung hindi ko naranasan yun, Hindi ma-open yung hindi eyes ko mo. hindi ma-open yung eyes ko na kailangan ko ng personal development, na kailangan ko ng mentor, na kailangan ko ng coaches. Okay. So kung pwede nga lang ako magpasalamat dito sa lahat ng maraming tao, ang dami kong gustong pasalamatan dahil di nila ako pinabayaan. Okay. As in, from down hanggang sa ngayon. Di naman ako sobrang taas, pero kita ko kung saan kami nanggaling. Okay. Dahil yun sa mga sumusuporta sa akin, sa mga mentors ko, sa mga coaches ko. Naniniwala rin kasi talaga ako na whoever you surround yourself with will help you grow, will help you elevate in your 100%, life. Yes, 100%. because lagi ko tong sinasabi sa iba't ibang podcast series namin, not everyone around you wants to see you be successful. Yep. So, if you surround yourself with the same mindset that you want to support each and everyone, then it's not going to be a struggle for you to be able to have a comfortable life. Yep. 'Di ba? So, okay, balik tayo sa pagiging artist mo. What was your journey? Madali bang maging artist? Because you also mentioned a while ago you have a community here. And I mean, you were able, guys, to build your own community. And me, being as an artist, I know the struggles, but being me na babae, iba naman yung struggles ko. Kayo mga lalaki, I'm sure you also have a struggle being an artist. Can you share? Okay, madam. Nakakatawa kasi to. Okay, marami talagang struggle as an artist, yung pagiging dancer, pagiging ganyan, pagiging performer. Marami talagang struggle. Unang-una yung nationality mo. Okay, Asian ka, Filipino ka. Ngayon, sa lagay ko pa, medyo lumapad ako. Pero payat ako before. So, nabubuk pa ako. So, ngayon, medyo lumalapad na ako. Parang, hindi na. So, madami talaga. So, one thing na kailangan, sinasabi ko sa kanila, ano yung second nila doon? Paano yung take nyo kung hindi na kayo nabubuk? Okay. Okay, ang lagi ko lang sinasabi sa lahat, at ito rin yung ginagawa ko. Hindi na natin kasi kontrolado yung yung discrimination eh. Ang kontrolado natin kung ano yung next step natin. Kung paano natin maiiwasan yon. So ako, personally, ang ginawa ko, nag-open ako ng agency, ginawa kong business, yung ginagawa nilang business sa akin. Okay. Binubuk nila ako. So gawin ko rin yun. Mag-book na lang din ako. Hindi na ako nakikita sa sa labas. Kumbaga, nasa bahay lang ako, nagbo-book lang ako ng mga, nag-close lang ako ng deals. You were your own boss na. Yeah. Ganun na lang ginawa ko kasi parang di nyo naman ako binubuk. Di sumasama loob ko. Okay. 100%. Dahil nga again, nakikita ko yung liwanag doon. Kasi yung ako personally, dati, parang, hindi ako nabook, ganyan. So, Sumasama yung loob mo? sumasama yung loob ko. Ngayon, ang tanong, bakit? Yes. Ano yung dapat kong gawin? So, yun na. So, Bakit hindi nila ako tinatanggap? Yun. So this is the reason why you had to open your own agency to give chance dun sa mga tao na nare-reject. Yeah. Okay. So ngayon naman sa agency ko, dahil nga yan, alam nila JA yan, nila Chaz yan, na ang goal ko dito is of course, diverse cast pa rin yung pinapakita ko, yung kino-offer ko, iba't ibang nationality pa rin. Pero hangga't kaya kong sabihin sa kliyente na Filipino cast ako, 100% gagawin ko yun.
And ipapakita ako kung ano yung capability talaga ng Yes. mga Pilipino. Kasi yun lang naman yung kulang naglalaban eh. Ah. So ako, parang nirisk ko yung sarili ko na parang, Ah. sige, ako na yung ano dito. Yung credibility mo. Parang ganun. Well, marami naman talaga, yung mga mentors ko din talaga, ganun din naman yung ginagawa. So sumunod lang ako sa yapak nila na yung mga naglalaban ng mga Filipino dito, yung Filipino artist. So, Marami. marami tayo dito na inaano yung mga pinaglalaban ng mga Filipino artist. Talaga tayo mga Pilipino, lawyer tayo lahat eh. Gusto natin lahat may pinaglalaban eh. Okay, so dahil sinabi mo na nga kanina na you have your own mentors, okay, I wouldn't ask you if you had to struggle you had to struggle with certain situations because I can see that your network helped you overcome such. But in your personal development journey, what was your own struggle? You were battling with yourself eh. 100%. Sobra. Ako until now, nilalabanan ko pa rin yung sarili ko eh. Pero kasi, guys, hindi naman importante yung 100% transformation agad eh. So nabasa ko nga sa Atomic Habits na it only take 1% of your habit. Yes. So, kunyari, hindi ka nagbubukas ng libro, hawakan mo yung libro, magbasa ka ng 3 lines, that's 1%. Bukas ulit. So, nobody started great, ganun pa din. So, ayan, yun na yung ginagawa ko. Tapos hanggang nasanay na, in love na ako. Nung una parang ako may allergy talaga. Hindi, totoo talaga. Walang, no BS talaga. Parang, ano ba to? Pero sinabi ng mga successful person, sabi ng mentor ko, mga successful na yun eh. Sino mapapakinggan ko? Yung mga naysayers o yung may mga resulta na? Tama. Yung may mga resulta na pinakinggan ko, nagbasa ako. So, nakatulong talaga siya sa akin. Sobra, 100%. Yung, nagigets ko na sila ng bakit ang pinaka-best friend mo is libro. Okay. Dahil ando dun yung internet, yes, okay naman dyan, pero kasi manipulated yan eh. Yes. Yung libro, hindi eh. Talagang tuturuan ka niyan kung paano ka maging ma-transform as a mabuting tao. Yes. Hindi ko naman sinasabing masama tayong iba. Pero maging better person. Yes, Kumbaga, yun, libro, yun. Okay, so yung naging inspiration mo, yung mga struggles and challenges mo being you and an artist, okay? So now, you're already here in Dubai for how long? 5 years. And you've mentioned earlier na nadala mo si Chaz for after 3 months na you came here. Did That's you right. stay here? No, umuwi rin siya. Okay, kasi umuwi siya, nagalit siya sa akin. Bakit? Kasi dapat, nagkaroon ako ng offer sa China, dapat magcha-China na ako. Okay. So umuwi na siya. Kasi dapat, para tapusin lang akong show, tapos uwi na rin ako ng Pilipinas. Tapos kailangan niya na umuwi, tapos susunod ako, that's the plan. Kinausap ako ng mga mentor ko dito na, wag Jay, Nandito ka na ganito, kasi. ganyan, dito ka na, tiisin mo lang, ganito, ganyan. So nakinig ako. Pasalamat ako na nakinig ako sa kanila. Okay. Kaso nga lang, nagsorry ako sa asawa ko, nagalit siya. You had to sacrifice your family. Again, na naman. Pero sabi ko sa sarili ko, after 3 years, 2 years, kukunin ko lahat. Yun yung goal ko. Kasi guys, Shui, naniniwala ako na if you have a goal, kaya mong puntahan yan kahit mahirap pa yan. Pero ang pinakamahirap dyan, pag wala kang goal. Kasi blinded ka, di mo alam kung saan ka pupunta. Yes. Di ba? Wala kang Walang plano sa buhay. Wala kang plano, di mo alam ano yung method mo, ano yung system mo, ano yung first step mo. Kung wala kang goal, ano yun? Go with the flow ka lang? So, mahirap yun. So, ako, I decided na parang, okay, sige, papupuntahin ko yung pamilya ko dito. Yung 3 years na ultimatum mo na madadala mo yung pamilya mo dito, nakuha mo ba yun in 3 years? Nakuha ba natin yun? Kasi 2019 ako nag-freelance, tapos solid, nag-pandemic eh. So talagang iyak talaga. So 2021, actually 2021, dito sila kasi nag-expo. So after ng expo, naka-first ako. Wala pang nun eh, parang nakapag-ipon ako konti. Sabi ko, tara, risk ulit. Yes. Parang 100% bahala na ulit. Kasi wala namang mawawala sa akin. Matagal na akong wala eh. Ano pang arte ko? Yeah. Ngayon pangarap ko, whatever it takes nga ako eh. So napunta sila, nakuha ko ng sariling flat. Ganito, ganyan. So, yun, medyo nagawa naman natin yung goal natin. Kaya naniniwala ako, dapat may goal. Dapat may goal talaga. No matter what it is. Yep. Goal will help you survive in everything eh. Yep. Kasi,
tama yung sinabi mo kanina na mas nakakatakot yung wala kang goal kasi wala kang pupuntahan eh. Yep. Unlike kapag may goal ka and you're very driven to reach your goal, then whatever bumps and whatever comes your way, you still have this one thing that you're looking forward to na marireach mo. 100%. It's a race kasi, Yep. 'di ba? Kahit saan ka papunta, alam mo dito dapat yung path mo, you will go there, Yep. 'di ba? Kahit saan ka naman pumunta, may struggle eh. Yes. So mamili ka na lang ng struggle mo. Yes. Diba? Choose your battles. Saka ito pa yung naano ko eh. Ito yung natutunan ko nung nakaraan. Nakaraan lang to, sabi ko, sobrang grateful ko, nagbabasa talaga ako. Okay, everyone is asking, nagpe-pray. Okay na, Lord, give me strength. Tapos pag binigyan ng pagsubok, para maging lumakas sila in life, naiiyak. Eh, hiningi mo nga yan Yes. eh. Di ba? Be grateful. Oo. Di ba? Kasi hindi ka naman bibigyan ng, oh Lord, bigyan mo ako ng tanggalin mo yung sama ng loob ko, palakasin mo ako. Di naman ibibigay ni Lord, malakas ka na agad. Hindi eh. Bibigyan ka niya ng training eh. Yes. Tama, iti-train ka niya para in order na kaya mo na, Oo. na mag-isa. Parang, okay ka na. Dahil nalagpasan mo na yan. So ngayon, going back sa mga struggles ko, parang Lord, thank you ah. Kasi talagang hindi mo pinabay. Lagi yung sinasabi sa asawa ko yan. Parang, God will provide. God, si Lord yung bahala sa atin. Masama yung loob natin ngayon. Bukas okay na to. Ano lang to? Kumbaga, may pattern na nga eh. Yes, may pattern. May pattern na nga ang buhay eh. Hindi ka naman papabayaan talaga eh. Kailangan mo lang maging still. Gigisingin ka lang. Oo, papatukan ka lang konti. Ganun lang siya eh. Maganda yung sinabi mo na, Lord, pahingi ako ng strength na, yun yung logic nun eh. Bibigyan ka ng strength ni Lord para, in a way na papahirapan ka. Because He wants to see how you will deal with such situation. Kaya nga eh, yung kanina you will have to choose your battles. These are also provided for you to make better decisions in life. 100%. Diba? Kasi sometimes we think that we make decisions in life that will make us responsible. Yeah. However, ang ending pala at the end of the day, we chose an irresponsible decision and then we do not know how to get out of that. Tapos sisisihin natin siya. Yes, Hindi. ganun. Yes. Ganun palagi. Tapos parang ang mangyayari pa niyan, pag humingi ka ng something kay Lord, tapos hindi binigay, para magagalit ka. Ba't ka magagalit? Deserve mo ba yan? Eh, hindi mo naman tinrabaho eh. Hindi mo naman, parang gusto mo, Lord, bigyan mo akong pambayad ng katapusan, pero the whole month, wala kang ginawa. Yes. Di ba, nagsisi ka lang, nag-scroll ka lang ng Facebook, eh, instead na mag-trade ka na lang, promote. Okay lang. Speaking of that, Trading. hindi. Galing, no? Okay. Hindi, that I want also to know. Okay. Kasi, with you expanding your knowledge and your skills, you're still into choreography, you're still doing your dancing passion, you've done your own company and your agency, and still now you're evolving into other businesses. Yep. Can you share your Okay. steps and how did you end up being in this business now? Alright, okay. So, Can you tell us about your business Of course, now? of course. So, marami kasi akong ganap. Bida-bida kasi ako. Bida-bida ako. So, meron na tayong dance school dito. Hindi pa naman siya school. So, parang training ground siya, which is Okay. yung Hallway Studios. Marami na tayong students doon, iba't ibang lahi. Meron Yes. na rin ako mga teachers doon, may mga admin na sumasahod. And blessed, thank you Lord. Meron tayong TCP, Okay. yung Top League Production. So, nag-film kami na more on products, ganyan. Meron tayong lifestyle entertainment, nagpo-provide tayo ng mga entertainment sa iba't ibang shows, sa iba't ibang events. Tapos pag may mga festivals, nagpo-provide tayo ng hostesses. Okay. Marami. So iba't ibang lahi din 'yon. So ako, ang nangyayari kasi sa akin, yung pagtaas ng yung inflation is hindi na mapigilan. Tama kasi I'm always about the solution not the problem eh. So ang inflation, hindi natin mapipigilan yan. Ang kaya natin, ang kontrolado natin is yung income stream natin. So nag-usap kami mag-asawa, ano pa yung pwede natin gawin? Okay, sabi ko, ang kaya ko na lang gawin, kaya lang namin gawin is digital business. Okay, so which is yung trading. Okay. Yun yung si Mentor Felix, yung mentor ko in life and in business, sakto nagtitrade siya. Sobrang professional trader niya. Profitable siya, gumanda na yung buhay niya and all. So sabi niya sa akin, bro, I have this platform. Ganito, ganyan. Pinakita niya sa akin, sabi ko, Coach, sobrang perfect sa akin to. Hindi kailangan ng time, of course, kasi di ka na makikita ng hindi ka mag-exert ng effort, tsaka pero, to think na nasa phone ka lang, ganito, ganyan, kaya mo mag-profit, kaya mo mag-ano. Sabi ko, ito yung perfect sa akin. So, kaya ako napunta sa trading. Trading. Yeah, kasi it's all
it's all about AI and Yes. copy-pasting. Pero syempre, meron din tayo manual trading and all. So kami, mag-asawa, parang more on ano kami. Naniniwala naman ako na kailangan mag-focus sa isang skill para gumaling ka. Pero as a, of course, family man, You had to do a lot of things. Yeah. Lahat ng entrep, lahat yan, maraming negosyo yan. Dapat. Hindi lang isa yan. Dapat. 'Di ba? So, yun yung mindset ko, kung kaya nila, kaya ko din. 'Di ba? Hindi man ngayon, mahirap man, pero aaralin ko naman eh. Hindi naman ako nagmamadali eh. Pero one thing for sure, may mapupuntahan ako kasi may ginawa akong kakaiba. Yes, that's Yeah. true. That's true. Yep. Okay, just to cut our podcast, how would you share your steps or pinaka-motivation mo on your career evolution now as an entrep? Okay. So guys, ako ang pinaka-advice ko lang ba? Advice? Yes. Huwag kayong matakot sumubok ng bago or huwag kayong magduda sa kakayahan nyo. Huwag kayong huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga tao na hindi nyo kaya, hindi nyo ano yan. Kasi sa akin marami nagsabi niyan. Talaga magkatayo ka ng company? Talaga mag-ano ka? Sabi ko, yes. They were bringing you down. Oo, kasi nga, para sa kanila, imposible yun. Sa utak ko, sa vision ko, posible. Dream big so, ano talaga. ano yung susundan ko? Yung vision ko na nakikita ko o yung hindi nila nakikita? Siyempre, Yes. doon ako sa nakikita Tama. ko. So guys, first, set your goal. Kailangan clear yung vision, method, system, find your mentor, coaches na mag-guide sa'yo. That's it. Tapos, be coachable. Done. Yun lang. Tsaka yung struggle, that's normal. Ang hindi normal yung hindi ka mag-struggle kasi hindi ka lalakas eh. Yes. Promise kung paano ako magsalita ngayon dahil lang sa struggle siguro to. Yes. Kasi na-experience mo na iba yung salita mo pagka na-experience mo talaga yung totoong nangyari. Totoo naman. 'Di ba? Alam ko meron pang may nangyaring mas malala sa akin. Kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon eh. Pero para sa akin malala na rin 'yun. Pero ako ready ako na pag meron pa ulit, lang. Alam ko naman na pattern naman na siya eh. So maging positive lang kayo na guys, na tignan niyo yung liwanag sa gitna ng dilim. Kasi sure ball ako may makikita kayo doon. Kahit patayin yung ilaw dito, may liwanag dyan. Yes. Puntahan niyo yun. Then after nun, mashallah. Mashallah! Isa na naman pong makabuluhang episode ng The New Heroes Podcast. Maraming salamat, Thank you RJ. so much, It's very motivational talaga yung makakuha tayo ng inspiration sa mga kapwa nating Pilipino because 99% ng mga tao, they always think above their minds that mas majority ang imposible. Pero hindi. Walang imposible. Walang imposible. Yes. And papakinggan natin yung kanyang method na you always have to have a goal and, everything will just fall into place. Yep. Yes. Manalangin lang tayo, guys. So, once again, maraming salamat. I am DJ Shui. Maraming salamat, Thank you RJ. so much. And dito po nagtatapos ang The New Heroes Podcast.